Bugtong-bugtong, nakayuko ang reyna, hindi nalalaglag ang corona. Sirit, bayabas. Maliliit man, hindi naman kinapos sa tamis-asim na lasa. Ito ang ating native guava. Introduce siya from tropical America. Ang sakahan ng mag-asawang Acero at Jacqueline sa Cabanatuan, Nueva Ecija, sagana sa native guava. Yung mga magulang din namin, may mga tanim na ring bayabas. Kaya halos mana rin namin yung mga pagbabayabas namin. Pinapapak po namin siya sa school, habang naglalaro, may kagat-kagat kami mga bayabas. Dahil nasa 10 to 15 feet ang taas ng mga puno, may dala-dala silang panungkit. Atin pong mga pananim na bayabas ay kailangan pitasin. Nakakangawit po sa leeg. Nasa mahigit 50 kilos na bayabas ang kanilang na-harvest nung araw na yon. Dadating na po yung mamimili natin ng bayabas o yung tinatawag nating sakadora. Sila po ngayon yung pipili para mapili yung good na bayabas. Nag-a-average po kami ng 400 pesos a day kung net income po namin. So malaking bagay na po para sa aming maliliit na magsasaka. May sumasangit pong buso pero hindi masyadong magamit. Matamis na asim-asim, matapang ang lasa. Habang ang sobra, kanilang inulam. Pampaasim sa sinigang. Ito ang sinigang na baboy sa bayabas. O kung tawagin nila rito, binayabasan. Yung baboy. Lati natin ang native na bayabas. Mas maasim siya sa sampalok. Manamis-namis, tsaka may konting pagka-asim po. Yung bayabas, throughout the year silang nagbubunga. Hindi sila actually kinocultivate kasi tumutubo lang yan. Ang native na bayabas, perfect din daw panghimagas. Ang 85 anyos ng si Vilma, ginagawa itong guava jelly. Isa sa mga favorite ko talaga ang bayabas. That's the reason why at 85, healthy pa ako, wala akong sakit. Ang katuwang niya sa paggawa ang mga kasamahan sa kanilang asosasyon na sina Eunice at Susan. Hiniwa muna nila ang mga bayabas. Hindi po kami gumagamit ng chopping board kasi madali naman pong hiwain, lalo po hinog. Ay, ilalagay na po namin doon sa kaldero. Ang mga pinakuluang bayabas, dinurog gamit ang sandok. At saka inilagay sa katsa para kolektahin ang katas. Pagkatapos nating isalin dito sa katsa, ibibitin pa natin yan para makuha pa natin mas maraming katas. Ayun yung iluluto mamaya yung sabaw na yun. Ang naipong katas, tinimplahan ng asukal at lemon juice. Pinakuluan sa talyasi. Kailangan haluin yan ng dahan-dahan. Mga 30 minutes yan, mag-thicken yan. At saka inilagay sa mga garapon. Mabibili, 120 pesos kada garapon. Ang guava jelly, masarap ipalaman sa tinapay. Matamis-tamis po. Parang medyo malapot. Asin niya tamis sakto lang. Bagay po to sa tinapay. Nag-start kami ng guava jelly nung magtayo ako ng kababaihan. It's composed of farmers' wives at saka yung mga retired teachers, seniors na. Habang buhay ako siguro, pero itutuloy din siguro ng mga kababaihan yan. Sa 2 ektaryang farm naman na ito sa Magpet, North Cotabato, may mahigit 1,000 puno ng bayabas na ang bunga, bigat.
crunchy, parang mansanas. Kaya ang tawag nila rito, pinagsamang guava at apple. Guapol. Yung guapa galing sa Thailand, cultivar yun. So, ibig sabihin, ginalaw na ng science para mas lumaki. Ang mga bunga ng guapol sa farm ni Lino, ibinabalot niya sa plastic. Para protection niya sa fruit fly. Meron tayong mga 1,000 plus na puno ng bayabas. Ang mga naglalakihang guapol, apple of the eye ng mga namamasyal sa farm. Ang gusto nila talaga, mag-pick talaga sa area para makaranasan nila kung paano daw mag-harvest. Isa sa mga nag-pick and pay si Raymart. Masaya kahit na mainit, masarap sa pakiramdam. Yung ikaw talaga kumukuha nung kinakain mo. Ang mga hinog, pagkapitas, pwede nang kainin. Walang liso, manamis-namis, crunchy, malambot siyang kainin. May tamis, ang crunchy, asarap niya nguyain. Masarap isawsaw sa sukang may sili o kaya bagoong. Pati na yung tinatawag nilang magic sauce. Mas mataas ang vitamin C content ng bayabas kaysa sa orange na nagpapalakas ng ating immune system. Kada harvest, nakakakuha raw si Lino ng 200 to 300 kilos ng guapol na diretso sa kanilang sorting area. Ang klase E natin, yung talaga makinis sa maputi. Gaya nito, ito, ang classification ito kasi may damage sa konti, dito natin ilagay sa class B. Ito naman, ito ang classification ng class C. Marami siyang damage. Pagkatapos, ilalagay ang mga ito sa apple box at ready nang ibagsak sa kanilang tindahan sa Kidapawan. Mabibili 35 to 50 pesos per kilo. Kuminsan, ang net income ko dito, taga buwan, 20 to 20, kahit pa kunti-kunti, pasunod-sunod yung pirang pasok para doon sa term na ibang prutas na seasonal. Kamakailan, may naglabas ng balita o kwento na millennials na raw ang huling henerasyong nakaranas mamitas ng bayabas. Pero kung pagbabasihan ang aming nakita, hindi naman. Ang mga bata sa probinsya, alam pa rin ito. It's not too late para makilala at matikman ang bayabas. Bow!